Ang tanong ngayon, kung hindi para sa iyo ang diborsyo, bakit ito ipagkakait sa iba? Lahat naman tayo may karapatang maging masaya at malaya. Palagay ko, bigyan natin ng context yung bakit ipinagkakait. They would always say things to convince the public, but the gullible public, in all its naivete, tanggap lang ng tanggap. Dumako na lang tayo sa mga lugar, mga bansa na merong divorce. Sumasakit ang ulo ng mga nagpapain ng divorce. Madali lang daw yung divorce, quick fix, di ba? Instant. Easy way out. Instant. Ito sasabihin ko hindi po totoo yun. Kapag nakapag-asawa ulit yan, kung violent yan at walang intervention na ginawa sa kanya, manggugulpi yan. Kasi ang gusto ituro dito, kapag ayaw ko na sa'yo, pwede na akong manap ng iba. So yung ganitong mga gulo sa pamilya ay pagpapatunay lamang na talagang anti-family yan, anti-children, at saka anti-marriage. So kapag valid yung marriage mo, walang sino man dapat na makapagpapahiwalay sa inyo. Well, having said that, we actually know that there are no perfect marriages. Correct. Alam niyo kung bakit? Alam din namin na meron pwede mangyaring gulo, meron pwede mangyaring hindi pagkakaunawaan, meron din pwede mangyaring violence. Ano yung mga available legal remedies sa separation? O sa simbahan ulit, kasi inumpisa natin religious, di ba? Ang tawag natin dito ay Declaration of the Canonical Nullity of Marriage. Yung divorce, valid yung marriage, ini-invalidate mo. Doon sa annulment, from the very start, invalid yung marriage, dinideclare mo na ngayon formally na invalid. So, kasi sa atin, di ba, sa kultura natin, nagbubugbugan na, ito nangyayari, anak ko, wag tayo makialam dyan. Pero palagay ko balang araw, magiging isang malaking problema ito nakakaharapin ng lipunan. Alam mo, hindi naman tayo rocket scientist, pero tingnan mo na lang yung epekto niyan sa mga bata. Tama. Confusion, di ba? So, isa pa dito disadvantage, na nakikita ko, ipe-perpetuate mo lang yung violence because you did not treat. Well, ang kagandahan nito, noong 2015, ginawa ng reforma ng Santo Papa ang procedure ng Canonical Declaration of Nullity. Ano pala hindi naman pala mahal. Kasi meron kaming paupers litigation. Ano yung paupers litigation? Kami papati sa simbahan para mas mapabilis, may sinusuportahan kaming isang bill. Okay, ano yung bill na yon? Ang layunin ng bill. So kung ipapasa nila yung ganong bill, di ba malaking tulong yun sa couples? Ayaw nilang ipasa yun ng agad-agaran din kasi inuuna nila yung divorce. Okay, para po malaman po ninyo, ang simbahan po ay hinihingan ng opinyon ng mga mambabatas mismo, ng kongreso mismo, tungkol sa ganito mga usapin. So ngayon, do not expect us to just simply go with the flow and agree with what these proponents of divorce would like. So sana maintindihan ninyo na nagsasalita kami because that is the official teaching of the church. Sabi niya, kung hindi naman talaga bakit nyo ipinagkakait? Hindi yun namin pinagkakait. Pinapaliwanag lang namin yung aming posisyon. Okay, ngayon napakinggan nyo yung posisyon namin. Kayo naman ang magdidesisyon yan, mga mambabatas Opinion lang namin ang nilabas namin. Ang magkakait niyan at hindi magkakait niyan, yung mga mambabatas na boboto for or against. Divorce daw. They are Catholics but they are pro-divorce. Okay, alam ninyo, ayoko dito sabihin na masasama kayo. Ayokong sabihin yun. Hindi kayo sumusunod. Sana sa mga mag-aasawa pa lang, yung discernment at talagang sisiguraduhin ninyo yung damdamin ninyo, yung kahandaan ninyo. Hindi lang kasi ito pagmamahal lang Sabi nga ni St. Paul, husbands, love your wives. And wives, serve your husbands. Di ba? So, ibig sabihin, symbiotic yung relationship dito. Amen. So, welcome po, Father Jerome Ceciliano sa ating program na Istoryang Katoliko. And it is an honor po, Padre, na ma-invite po namin kayo to share to us itong very crucial na pinag-uusapan ngayon about divorce bill. And I know yung mga sasabihin mo is very relevant. Lalo-lalo na ngayon sa ating mga ka-faith, mga Katoliko na medyo nako-confuse
dito sa divorce bill. Padre, before po natin ito pag-usapan about divorce bill, baka pwede ka muna po magpakilala sa ating mga viewers na nanonood ngayon. Ako po si Father Jerome Ceciliano, ang kasalukuyang rector ng Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace. Mas kilala ito sa pangalang EDSA Shrine. Ang simbahan na to ay nasa tapat ng isang mall, kanto ng Ortigas Avenue at saka ng EDSA mismo. At ako din po ang kasalukuyang Executive Secretary ng Episcopal Commission on Public Affairs. Usually, ako yung sumasagot sa mga interview ng media at mga clarifications na gustong itanong ng media at ng iba pang mga entities. So yung public affairs ang humaharap at kumakatawan sa conference. Straight to the point of the question na po, ba't sinasabi po ba ng simbahan ng CBCP na ang divorce ay anti-family, anti-marriage, or anti-children? Well, for the simple reason na ang essence kasi ng marriage ay pinagsasama mo yung babae at lalaki para sila ay mag-create ng pamilya. Pag sinabi nating divorce, ay pinaghihiwalay mo yung babae at lalaki, wala ng pamilya dito. So, ibig sabihin, sinisira mo talaga yung marriage, and in effect, sinisira mo din naman yung pamilya. So, yun ang ibig sabihin namin dito kapag pinag-uusapan ng diborsyo. So, you invalidate a valid marriage, and then, of course, in the process, you make the couple separate. Kapag wala na nung tatay at nanay sa pamilya, di syempre, nag-disintegrate na rin yung family itself. Yung mga bata then confused. Ano bang gagawin nila? Kanino sila papanig, kanino sila sasama. So yung ganitong mga gulo sa pamilya ay pagpapatunay lamang na talagang anti-family yan, anti-children, at saka anti-marriage. Bukod dun, Pads, ano po ba iba pang dahilan ng simbahan? Bakit tutol tayo sa divorce? Well, unahin muna natin yung religious reason. Unang-una, sabi naman sa Biblia kasi, what God has joined together, let no man put asunder. Yes. So, we're talking here of a marriage that is very valid. So, kapag valid yung marriage mo, walang sino man dapat na makapagpapahiwalay sa inyo. Well, having said that, nire-recognize naman namin bilang simbahan na ang marriages talaga imperfect. So, for the record, we actually know that there are no perfect marriages. Correct. Alam niyo kung bakit? For the simple reason that there are two imperfect people who are called in this particular union. So alam po namin na imperfect talaga yung union. So kumbaga imperfect yung babae, imperfect yung lalaki, pag pinagsama mo yan, hindi yan pwede maging perfect union. So sa una pa lang alam namin na imperfect talaga yung union. We do not claim that there is a perfect union, that there is an ideal marriage. We do not claim that. So ibig sabihin, alam din namin na meron pwede mangyaring gulo, meron pwede mangyaring di pagkakaunawaan, meron din pwede mangyaring violence. However, ito naman hindi yun ang itinuturo namin sa pagsasama ng isang babae at lalaki bilang mag-asawa. Ang itinuturo ng simbahan, pati na rin ng Estado, kapag kayo ay kinasal, magmahalan kayo. Kapag kayo kinasal, you bring out the best in each other. Di ba? Hindi yung worst in each other. So sa makatwid, yung intention ng simbahan at saka ng Estado, dapat ay maging maayos ang inyong pagsasama. Pero dahil nga imperfect, ando doon na pwede magkaroon ng violence, pwede magkaroon talaga ng dysfunction sa loob ng pagsasama. Because human yan tao yan Ang sagot ang tanong na lang natin dito, Father, paano kung halimbawa gano'n na nga ang nangyayari? Sabi naman ninyo, imperfect union, dysfunctional na yung pagsasama, anong gagawin natin dito? Meron namang mga legal remedies sa separation. Ano yung mga available legal remedies sa separation? O sa simbahan ulit, kasi inumpisa natin religious, di ba? Ang tawag natin dito ay Declaration of the Canonical Nullity of Marriage. Ibig sabihin yan, maaring sila ay kinasal nga, may seremonyang nangyari, pero from the very start naman, void talaga yung marriage dahil may mga pre-existing conditions, circumstances, o reasons. Kaya pumapasok yung simbahan para formally ideklara, merong seremonya nangyari sa inyo pero hindi talaga kayo kasal.
From the very void talaga dahil nga may mga pre-existing reasons, circumstances, conditions, o di kayo yung tinatawag nating grounds. Yan. At kinikilala din naman ito ng Estado, hindi lamang ng simbahan. So sa makatwid, yung annulment naman dito ay hindi katulad ng divorce. Kasi yung divorce, valid yung marriage, ini-invalidate mo. Doon sa annulment, from the very start, invalid yung marriage, dinideclare mo na ngayon formally na invalid. So yun ang pagkakaiba. So ngayon, ang isa pang reason natin dito is itong tinatawag nating constitutional. Di ba? Constitutional reason. Hindi naman ako constitutionalist. Pero kahit paano, nakapag-aral naman tayo dyan. Sinasabi naman doon, inviolable social institution ng marriage. That should be protected by the state. Ano bang ibig sabihin dito ng inviolable? Kayo po, ng mga nakikinig sa amin ngayon, kunin nyo na kaagad yung inyong diksyonaryo. Ang inviolable, ibig sabihin na hindi mo dapat yan na buwagin, okay, sagrado yan, hindi mo dapat yan na, kumbaga, isirain, unbreakable yan. Yan ang inviolable. So, ang sabi ko na sa inyo kanina, yung divorce nga, pinaghihiwalay mo nga eh. Tama. So, dapat dito, ang obligasyon ng Estado ay maging proactive. Kung nakikita na natin na meron ng violence, enter kagad sana yung Estado, ang simbahan. Anong pwede natin gawin dito kung may violence na? So that's another parang kumbaga ay strategy. Kasi sa atin, 'di ba, sa kultura natin, nagbubugbugan na. Ito nangyayari anak ko, wag tayong makialam diyan. Kasi yan kasi ay usaping mag-asawa. Problema mag-asawa. Which is very wrong. Kasi nakalagay naman doon sa batas natin, RA 9262, dapat protektahan mo din naman yung karapatan ng binubugbog, di ba? So ini-excuse lang natin yun eh. That is not an authentic and true reading of the intent of the law, RA 9262. Kapag meron na nagreklamo, obligado na siyempre yung pulis na pumunta doon. Hindi mo sasabihin na problema na mag-asawa yan. Kaya tuloy, nagpe-persist yung ganon. So, ibig sabihin, okay na sana yung RA 9262 para protektahan mo yung abused spouse, pero hindi naman nila ini-implement na maayos. Di ba? At tingnan mo sa Estados Unidos, for example, kapag may tumawag sa 911, may tumawag sa police, automatic kakatok agad eh. Sa bahay, di ba? Kahit na yan ay gulo yan ng mag-asawa, kumakatok talaga. So, mapipreempt mo kahit papano. So, yun ang circumstances dito. Ngayon, dalawa na binanggit ko, religious, constitutional, biblical yung una, tapos constitutional. Ngayon ay, sa usapin naman ng kultura, di ba? Although, yung culture naman natin, sabihin na mga barako talaga yung mga Pilipino. Sabihin na rin natin, talagang mahilig sila na mambabae. Pero, ang dito, yung ganun bang kultura ay tama, maayos ba? Kasi sa pag-aasawa, ang itinuturo natin dito, mag-stick ka talaga sa pinakasalan mo. Hindi yung tipong maghahanap ka pa ng ibang pugad. Mali yun eh. So kumbaga, ang itinuturo natin dito sana, yung tama. However, binabastardize eh. Kasi ang gusto ituro dito, kapag ayaw ko na sa'yo, pwede na akong humanap ng iba. Tama. Which is totally wrong, di ba? So sana nga yung values na yun, values kasi bahagi ng kultura natin yan eh. Diba? So sana ay yung pa rin naman na ma-practice natin. Huwag naman sana nating i-inculcate ngayon, lalo-lalo na sa mga bagong henerasyon, wala na tayong commitment dyan. Total naman, kapag hindi ko na gusto yan pwede kong gulpihin yan, pwede kong hiwalayin yan. Yun ang itinuturo ng divorce. So huwag naman sana mangyari sa atin yun. Kaya ang mga lalabas nito, tinitingnan ng mga kongresista na ito daw ay solusyon sa isang violent marriage, di ba, dysfunctional union, pero palagay ko balang araw, magiging isang malaking problema ito nakakaharapin ng lipunan. Ano ba tingin mong, Padre, matinding effect nito sa society if ever ma-approve daw? Well, number one, i-undermine mo na dito yung commitment sa kasal. Sasabihin nila, magpapakasal ako with the thought that maybe one day or years after, I can just easily change my partner. So yung undermining of commitment to marriage. Yung iba dyan, hindi naman niniwala sa kasal eh.
So, Tama. which is inviolable social institution that shall be protected by the state. So, nawala na yun yung Mm. meaning na yun. So, pangalawa na makikita natin dito kapag may divorce, alam mo, hindi naman tayo rocket scientist, ano, pero tingnan mo na lang yung epekto niyan sa mga bata. Tama. Confusion, di ba? Kawalan ng moral grounding, kawalan ng foundation sa family. Kasi sila din mismo tuliro eh. Kanino ba sila sasama? Ang magdi-decide pati nito yung estado. O ikaw, kayo mga anak, doon kayo sa nanay ninyo. O kayong mga anak, doon kayo sa tatay ninyo. Di ba kapag mga bata pa, hindi pa pwede mag-decide yan eh. Ang magdidesisyon yan, estado. So, may affinity na yan doon sa kanilang magulang. However, yung estado ang magdidesisyon nito, hindi yung bata. Okay lang yan kung matatanda na yung mga bata. Hindi na mga bata, yung mga anak pala. Sila na Tama. magdidesisyon kung kanino sila papani. Pero kung mga paslit pa yan, wala silang choice eh. Kung anong desisyon ng korte, doon sila ngayon sasama. Papaano kung, di ba, alam naman natin ito, no? May mga close kasi sila din eh. Mas close ako sa tatay, mas close ako sa nanay. Papaano kung halimbawa nagdesisyon yung korte dahil unfit di umano yung tatay, pero close ka doon sa tatay. Doon ka ngayon sa nanay, palagay mo magiging maayos ang kanyang buhay doon. Magiging miserable din yun. So, yun ang ilang nitty-gritty na hindi natitingnan dito eh. Akala lang nila, napakadali lang nito. Kasi mag-file ka lang ng divorce, okay na, maghiwalay na kayo. Ang dami ho ditong detalye na dapat tingnan. So, wala tayo dapat dito mga sweeping statement or generalization when we consider divorce. There are so many details, that we need to talk about. At yung publiko dapat maintindihan nila yan. And meron po ba mga pastoral measure ang simbahan to take support yung couples experiencing severe marital problems if divorce is not an option? Well, it's good that you ask for the intervention of the church sa mga difficult unions ang tawag namin dito. Pero kaming accompaniment, sino nag-a-accompany nito? May mga institutions yan, ay mga groups ang tawag namin dito. Merong Family and Life Ministry, merong Couples for Christ, meron pang mga strategy, yung counseling, di ba? So, meron ditong mga marriage encounter, may strategy din yan. So, meron din dito, kahit sabihin na natin yung very informal lang, yung magbigay ka lang ng support system, pinakinggan mo, nag-intervene ka, nagagawa naman din yan ng simbahan eh. Yun nga lang, ang gusto natin dito na pati yung estado sana merong ganong mechanisms. Ang nakikita ko ngayon sa pag-aaral ko dito, imbes na magkaroon ng ganyang concrete mechanisms to support struggling families because there's violence from within the relationship between husband and wife. Eto na, easy way out eh. May pag-iwalay na kagad dyan. Gusto natin tatapusin na kagad yung total naman nagbubugbugan na yung mga yan eh. So isa pa dito disadvantage na nakikita ko, ipe-perpetuate mo lang yung violence because you did not treat the violent spouse. Ngayon pinag-iwalay mo lang yan, okay, you freed the abused spouse from the violence being committed. You freed her. Or you even freed him, kung sino man sa kanilang dalawa. But then again, kapag nakapag-asawa ulit yan, kung violent yan at walang intervention na ginawa sa kanya, manggugulpi yan. So it's a cycle that's going to happen. Yan ang isa sa mga problema pa. So ngayon, anong intervention pa dito? Yan, binanggit ko na. Sana i-treat muna natin yung ganon. Di ba? Ito yung problema mo na may violent spouse. I-treat muna natin yung violent spouse. Kasi treatable naman siguro yan kapag walang ganong interventions, ayun nga lang, pinag-iwalay mo na kaagad, quick fix, easy way out. Ayan, pag nagganap ulit ng asawa yan, mambubugbog ulit yan. Di ba, mamababae ulit yan. Kasi walang intervention na ginawa sa kanya Madalas to naririnig ko kasi ang pag-annulment daw sa simbahang Katoliko, mahal at matagal daw. Ano masasabi mo dito? Well, ang kagandahan nito, noong 2015, ginawa ng reforma ng Santo Papa ang procedure ng Canonical Declaration of Nullity. Nagpalabas siya ng isang document, okay, Mitis Iudex Dominus Jesus, na ang layunin ay ma-shorten yung canonical procedure ng declaration ng nullity ng marriage. Hindi lang ma-shorten, in-emphasize din doon na sana yung mga walang pera, hindi din ma-deprive ng kanilang karapatan. Okay? Yun ang in-emphasize, dalawang bagay yun. So ano yung mga konkretong hakbangin doon? Okay, number one,
tinanggal nila yung automatic appeal. Halimbawa, may isang babae at lalaki na kasal sila, nagsisik ng annulment sa simbahan. Okay. Sabihin na natin nag-grant yung annulment na yon. Automatically, i-a-appeal pa rin yon. Pero sabi ni Pope Francis, kung wala naman din magko-contest doon sa naging desisyon ng lower court, wala nang appeal na mangyayari. Pero kapag may nag-contest, ayun, pwedeng i-appeal. So kung wala nang appeal, definitely, shorten na yun. Di ba? Kasi kuha mo na kagad yung decision. Pangalawa, doon sa reform na ginagawa, usual kasi noon, yung judicious process o judicial process. Anong ibig sabihin ng judicial process? Nasa korte ka, may mga abogado nag-argue, merong judge na nakikinig sa mga arguments. Judicial process yun. Matagal talaga yun. Kasi ando doon yung contentions eh. Ito yung contention ng isa, ito namang contention ng isa, nakikinig yung judge. Yan. So, ibig sabihin, yung judicial process, contentious process yun. Debate yan. Pagtatagisan niya ng mga ng mga abogado. Matagal talaga. Pero ngayon, sabi ni Pope Francis doon sa kanyang document, meron naman kasing mga grounds na hindi na naman kinakailangan pang pagdebatehan eh. Hindi naman kinakailangan padaanin pa, dyan sa contentious or judicial process. Kaya administrative recourse na lang. Ano yung administrative recourse? Pag in-evaluate ngayon ng mga canon lawyers, nakita nila, ang ground pala nito, consanguinity. O blood relative pala tong dalawang ito mag-first cousin pala to, magkapatid pala to, magtiyo pala to Anong kailangan lang na requirement doon? Ang kailangan lang ng birth certificates nila. At na-determine nga, oo nga, magkapatid pala kayo. Oo nga, mag-first cousin pala kayo. Pipirmahan na kagad yun ng judge. Di tapos na. Di ba? So, ando doon kagad yung document Pinakita mo na. Birth certificate lang Tapos na. No. Mas malawak kasi, mas marami yung grounds ng Declaration of Canonical Nullity sa simbahan. Ngayon doon sa Estado, medyo masalimuot kasi yung usual ground nila, psychological incapacity. Yung psychological incapacity, ang dami-dami mga i-require nun, Kinakailangan siguro na i-require pa na i-test yan ng isang psychiatrist, ng isang psychologist, baka ganun Although ngayon, sabi ng Supreme Court, hindi na naman necessary yan. So talaga magtatanong pa yan ng history. Yun ang usual, psychological incapacity. Sa simbahan daming grounds So ngayon, sinasabi nila mahal, eto pa, at saka napakatagal, eto pa, binanggit ko na yung dalawa na pwede magpa-igsi ng proseso sa kasasimbahang na proseso. Ito pang isa pa dyan na hindi naman pala mahal. Kasi meron kaming paupers litigation. Ano yung paupers litigation? Kapag yung babae at lalaki mag-asawa talagang walang pera, lapit kagad sila sa kanilang parish priest. Yung parish priest ngayon susulat doon sa matrimonial tribunal. I-assess ngayon yung kanila talagang capacity. Kapag napatunayan na wala namang capacity, ayun, idideklara kagad nila. Oo nga. Okay? So, wala naman palang dito. Pwede naman pala talaga silang ilibre. Okay? O kaya, na lang, kung hindi man libre, na lang ito, mag-donate na lang kayo. Sino ngayon ang mas mahal? Ang mas mahal nito, yung sa civil. Okay? Yung sa civil. Kasi, abogado yan. Abogado, professional fee pa lang Naku, talagang duduguin na. Di ba? So kapag nagtagal-tagal pa yan, eto na, ando doon na. So, kami papati sa simbahan para mas mapabilis, may sinusuportahan kaming isang bill. Okay, ano yung bill na yon? Ang layunin ng bill, sana ay i-acknowledge o i-recognize na ng Estado yung dinideklara na annulled marriages ng simbahan. Kasi ngayon, kapag nagkaroon ka ng nullity ng marriage mo sa simbahan, magpa-file ka pa rin sa civil. So dalawang procedure ang pagdadaanan mo. Kung sakaling halimbawa na file mo na dito sa simbahan, na-grant yung annulment mo, ipapasa mo na lang yon sa Estado at i-recognize nila yun. Di tapos na kagad. Ngayon, pahirapan Kasi nag-grant na yung nullity ng marriage mo sa simbahan, papail ka ulit sa civil. Di ba mas mahaba nga? At hindi na mas mahaba, syempre, mas magastos yun.
So kung ipapasa nila yung ganong bill, di ba malaking tulong yun sa couples? Ayaw nilang ipasa yun ng agad-agaran din kasi inuuna nila yung divorce. Di ba? So yun ang mga nitty-gritty dito na sana nauunawaan ng taong bayan. Kasi sila, naniniwala ang publiko sa mga sumusuporta sa divorce na madali lang daw yung divorce, quick fix, di ba? Instant. Easy way out. Instant. Ito sasabihin ko hindi po totoo yun. Ano ang dahilan kung bakit kumbinsido ako na hindi totoo yun? Contentious yung issues ng hatian ng pera. Tama. Custody ng bata. Correct. Kasi nakapaloob yun doon sa bill na ang sabi nila, ang pag-uusapan dito sa bill, ang layunin dito ng bill, hindi lamang yung paghihiwalay ng lalaki at babae mag-asawa, kundi pag-uusapan din, yung hatian ng mga ari-arian, yung custody ng bata. Alam mo, yung paghihiwalay siguro baka mabilis. Pero kapag pinag-usapan mo na dito yung custody ng bata, hatian ng ari-arian, yan ang matinding contentions. Sasabihin mo ba, halimbawa na akin na tong 90%, sa'yo yung 20%. Palagay mo, hindi aangal yung kukuha lang ng 20%. Tatagal yan. Kaya hindi totoo. Huwag kayong maniniwala na napakabilis lang yan. Kung mahal na mahal mo yung anak mo, sasabihin mo ba na okay na sa'yo na yan? At kung alam mo, di ba, kung alam mo na yung spouse mo ay talaga namang sira ulo, irresponsable, baka nagkamali yung korte, doon pa in-award yung custody ng bata, palagay mo hindi may ko-contest yan. Matagal yun. Hindi totoo na madali lang yan. Totoo, madali siguro yung paghihiwalay. O sige. Pero yung dalawang bagay na pag-uusapan nila, very contentious yan. Ikaw, Adrian, sa mga nakikinig sa atin dito, sabihin niyo sa akin, kapag ba usapin ng pera, madali lang tayo nagkakasundo? Hindi. Kapag usapin ng ari-arian, madali ba tayo nagkakasundo? Kapag usapin, halimbawa ng mga anak, madali ba tayo nagkakasundo? Diyan maglalaban-laban ng mga abogado. Kaya hindi po totoo na madali lang ito. Dumako na lang tayo sa mga lugar, mga bansa na merong divorce. Sumasakit ang ulo ng mga nagpapail ng divorce. Kasi nga ito yung contentious issues dyan Yung alimony, pagbabayad ka, yung divorce settlement. Naku, papayag ka ba na ikaw na nga yung pinagluloko, ikaw pa ngayon na magsesettle ng ganong amount? Papayag ka ba ng ganon? Yun. Siyempre, ikaw contest yan ngayon. So, hindi ganun kadali yun. So, don't be misled. Don't be misled. Ano masasabi mo, Padre, na dalawang bansa na lang daw walang divorce, Vatican at Pilipinas? Ang desisyon naman natin ay hindi naman dapat nakabase sa desisyon ng ibang tao. Diba? At tinitingnan naman natin dito yung advantages, disadvantages. At binabanggit ko na sa iyo sa discussion natin dito. Sa mga detalye kasi, nakikita natin, may mga disadvantages talaga akala lang nila, hiwalayan lang Hindi ganun kasimple ang hiwalayan lang. Marami pang mga implications yan. So, babalikan natin doon. Ano ngayon, kung halimbawa Vatican na lang, at saka yung Pilipinas na lang, we don't make decisions based on the practice of others. So, what may be good for them may not be good for us. Hindi nga, mali nga yata yung sinabi ko, what may be good for them Kasi malagay ko, kahit sa kanila, wala hindi talaga. Divorce. Kasi ang daming sinirang pamilya niyan Ay, alam mo yung studies, pati mga anak na galing sa divorced families o divorced couples, medyo mahirap din. Although hindi ko naman sinasabi na lahat sila. Pero hindi naman naging maayos. Diba? But it's the exception rather than the rule. So, doon na tayo sa safe side. At least, sabi nila ganito, nagbubuntala na nga Nagugulpi yan na nakikita ng mga magulang Kaya dapat nga mag-intervene yung Estado para mapigilan yung ganon. Huwag gawing excuse lagi na, domestic domestic issue yan, labas tayo dyan. Wag. Kung gusto talaga natin na pangalagaan yung pagsasama, hindi gawing pwedeng excuse yung, domestic issue yan, kaya wala tayong pakialam niya. No, we should intervene because we are protecting here marriage and the persons themselves. Ganun dapat tayo. So, kumbaga, i-reforma nila yung mga existing na batas. Kasi palagay ko, yung RA 9262, o kung mag-legislate pa sila ng ibang batas, kung pagsasama-samahin nila yan, yun ang tamang solusyon sa nakikita nila na di umano'y violence. Yun ang tamang solusyon, hindi divorce.
And Padre, ano ba yung ginagawa ng simbahan para pigilan mapasa yung bill na yan? Well, alam mo, itong maganda, no? Hindi alam ng Mm. publiko bakit daw nagsasalita ang simbahan, tumututol yung simbahan. Okay, Yes. para po malaman po ninyo, ang simbahan po ay hinihingan ng opinyon ng mga mambabatas mismo, ng kongreso mismo tungkol sa ganitong mga Oo. usapin. Okay? Mm. Pinapatawag po kami, pinagsasubmit po kami ng position paper. O sana ho hindi po kami nakikialam ng ganun-ganun lang. Tinatawagan po kami, ini-email kami, sinusulatan kami, pina-follow up kami, may hearing na po. Tapos ini-invite kami bilang resource persons. Mga ilang beses din po ako nandoon sa sa kongreso patungkol sa usapin na to. Mm. So ganun po 'yun. Ngayon, kami naman po ay mga taong simbahan. Huwag niyo naman i-expect na sumabay na lang kami sa agos. Kaya po kami Mm. hinahanapan ng opinion, okay? Kasi kasama 'yan sa policy process. Okay, anong ibig sabihin ng policy process? Stakeholders din po kami dito sa lipunang ginagalawan natin. Kaya kapag Mm. gumagawa po ng batas, merong yan stakeholder consultation. Kasama po kami sa stakeholder, lalo-lalo na dahil ang ginagawa ng batas ay may moral na implication yan. So ngayon, do not expect us to just simply go with the flow and agree with what these proponents of divorce would like. Siyempre, papalabas din namin dito, i-air out namin yung aming opinion. Opinion na nanggagaling sa aming pagkakaintindi. So, sana maintindihan ninyo na nagsasalita kami because that is the official teaching of the church. And you cannot just expect us to be in contrary to that official teaching. Isipin mo na lang, tatayo ako doon, sasabihin ko, okay lang ho, na magdiborsyo na ho kayo. Samantalang, yung mandato namin bilang paret bilang simbahan, protektahan namin at i-uphold yung teaching namin bilang simbahan. I am going to betray that mandate. If I'm going to stand there and then make an intervention, it's good that we are having this divorce now in our country. Anyway, forget about the Bible, hindi mo pwedeng sabihin yan eh. So you can expect us to state and express our opinion on the matter. At this is not an opinion that we just express without somebody asking us. We were invited, okay? We were asked to, intervene. Kaya ito, sa public forum, napapakinggan ninyo yung pananaw ng simbahan. Amen. Nabanggit mo, Padre, yung bill na sinasabi mo na pwede para mapadali annulment. May pangalan na ba yung bill na yun? Well, recognizing church annulment, parang simple lang, simple as that pala. Parang ganun. Pero yung mga eksaktong terminologies, wala pa akong, hindi ko eksaktong kabisado. Pero ang nag-file niyan, isang kongresista ng Tingog Party List, okay? Si dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo, ando dun eh. At just for the information of the public, taon-taon naman pinapasa din nila ito. Yun nga lang, kaya hindi nagiging batas dahil walang counterpart measure dito sa Senado. So there should be a counterpart bill in the Senate para pag yung dalawang yan, na-combine mo, ayun. Ando dun sila. I see. May chance ba talaga, malaki ba yung percent or wala po ba? Kung naipapasa ito sa House of Representatives, kailangan lang talaga magkaroon din ng champion doon sa Senado. And we are waiting for that. Okay, ganun din naman ang divorce naipasa to sa House of Representatives. Meron ng version din naman ng Senate, pero we are also waiting kung ito nga ba ay talagang kakatigan din naman ng mga senador. So, as of now, wait and see. Okay? Wait and see tayo dito. So, hopefully, yung isa namang bill na pinag-uusapan natin, recognizing church annulment, ay magkaroon nga ng version din. Sana nga may mag-file din senador. Para at least ay ito yung mas maganda na kumbaga tutukan sana ng mga mababatas natin. At palagay ko, sigurado makakatulong to sa mga mamamayan. Padre, ano masasabi mo dito sa sinabi ni Ato Maraulion? May divorce man o wala, ang masasayang pagsasama ay nananatiling masaya at ang nakakalasong relasyon ay mananatiling nakakalason. Ang tanong ngayon, kung hindi para sa iyo ang diborsyo, bakit ito ipagkakait sa iba? Lahat naman tayo may karapatang maging masaya at malaya.
palagay ko bigyan natin ng context yung bakit ipinagkakait. Hindi naman natin pinagkakait yan eh. Kumbaga, halimbawa, hypothetical lang to. Kung ipinasa yan ng Kongreso, may magagawa ba kami? Di ba? Ang point lang natin, may magagawa ba kami? Kaya kami nagpapalabas ng opinion, uulitin ko na, tinanong kami. Pero kung sakali mang gagawin ninyong batas yan, so be it. Ano bang magagawa namin? Case in point, RH law. Tinutulan din naman ng simbahan yun, di ba? Pero ngayon, pinasa nila, in batas. Di ba ang sabi nila dito? Ang layunin daw ng RH law to curb the population. Nung sinabi dito, hindi magiging effective yan para bawasan mo populasyon sa Pilipinas. Talagang hindi nga naman naging effective. Pero noon, parang ano lang yan, kuro-kuro lang eh. Ngayon, more than 10 years after, di ba lumobo ng lumobo? Yung populasyon ng Pilipinas, naging 100 plus na nga eh. O nasaan ngayon yung sinasabi ng mga kongresista na ito ay magka-curb ng populasyon ng Pilipinas? Di ba hindi totoo? Tapos, binago nila yung kanilang dito, rationale. Sabi nila, okay, kung hindi man yan makakapagpababa ng populasyon, at least ito ay para katigan, para protektahan ang karapatan ng mga kababaihan. Akala ko ba effective yun? Para protektahan mo karapatan ng mga kababaihan, bakit ngayon nagsisisigaw pa rin itong mga to na protektahan ninyo karapatan namin? Itong divorce, para protection yan. Sa amin, kami ginugulpi. Akala ko ba nung RH law, karapatan na ninyo yun? Ngayon, ito na naman, sasabihin nyo ng karapatan, endless na claims yan, na walang basis eh. They would always say things to convince the public, but the gullible public, in all its naivete, tanggap lang ng tanggap. Kaya ako, hindi naman rocket scientist ito eh. Alam naman natin na hindi talaga mapuputol yung panggugulpi na yan eh. So ngayon, babalikan ko yung sinabi niya, kung hindi naman talaga, bakit nyo ipinagkakait? Hindi yun namin pinagkakait. Pinapaliwanag lang namin yung aming posisyon. Okay, ngayon napakinggan nyo yung posisyon namin. Kayo naman ang magdidesisyon yan, mga mambabatas eh. Di ba? O ngayon, kung halimbawa ang mga mambabatas, nagdesisyon na hindi, ang mambabatas po, ang nagkait. Okay? Hindi kami. Kasi sila yung nagdesisyon yan for or against eh. Di ba? So I think misleading yung ganyang mga banat eh. Ang gaganda lang pakinggan. Pero kapag inanalyze mo yung kanilang mga sinasabi, abay, sino ba pinariringgan mo dito? Di ba? Pumasa nga dun sa Congress eh. Ibig mo masabihin, tumahimik na lang kami. Sana naman hindi na kami in-invite. Sana hindi na tinanong yung aming pananaw at opinion. Ganun na naman din pala sasabihin na pinagkakait namin. Kayo din mismo na media nagtatanong sa amin eh. Ini-intermediate din kami. Ano po ba ang pananaw ninyo sa divorce? Nung sinabi namin yung aming pananaw, kami na nagkakait. Hindi. Tinatanong nyo lang kami ng pananaw. Ito ang aming pananaw. Take it or leave it. At the end of the day, it's the lawmakers who will decide. If they decide for it, what can we do? If they go against it, then thanks be to God, at least. Di ba? Ganun lang naman yun. Yun ang context eh. Ang sarap lang pakinggan ng mga sinasabi ng mga taong to. But you need to analyze. Di ba? Hindi ganun kasimple yun eh. Na alam mo yung kanilang mga statement parang, tingnan mo, ganyan. Hindi totoo yan. pwede ba nating i-deconstruct yung ganyang mga pananalita? Kasi hindi naman totoo yan eh. O kung halimbawa yan may patungkol sa amin, hindi naman namin ipinagkakait yan eh. Kasi hindi kami ang bumoboto dyan. Ang linabas lang namin, opinion namin. Ulit-ulitin yan. Opinion lang namin ang nilabas namin. Ang magkakait niyan at hindi magkakait niyan, yung mga mambabatas na boboto for or against. I think I should set that record straight. Yes. If ever, Padre, na mapasa ang divorce bill, ano mo possible na pwedeng maging measure ng simbahan? Ano magiging pwedeng gawin ng mga kaparian or bishop? Well, kung sakali man papasa yan, pinakamaganda siguro dito yung mga lay leaders natin na meron pa rin naman pagkilala at pagsuporta sa, alam ninyo, solemnidad, dignidad ng marriage. Yung mga lay people sana mag-take ng initiative. Kasi sila naman din talagang unang-unang maapektuhan nito. Pwede nilang i-challenge yan sa Supreme Court, di ba? Pwede nilang i-challenge yung legality niyan, constitutionality na yan. Pwede naman nilang gawin yan.
Kami naman sa simbahan is, of course, meron kaming mga organized groups. Pwede naman din silang, kumbaga, ay kumausap sa kanilang mga senador o kaya mga kongresista. Ito yung mga concrete steps na pwedeng gawin. Katulad lang din, case in point ulit, babalikan natin yung RH law, may mga lay people naman na challenge ito sa Supreme Court. Kaya may mga na-strike down na ilang mga provisions doon. So palagay ko, same tactic, same strategy ang pwedeng gawin dito. Siguro, last question, Padre. Ano masasabi mo sa mga Katoliko na they are pro-divorce daw? They are Catholics but they are pro-divorce. Okay, alam ninyo, ayoko dito sabihin na masasama kayo. Ayokong sabihin yun. Hindi kayo sumusunod. Ito lang context muna. You know what? The church is a very democratic institution. Maaaring meron kaming mga batas, maaaring meron kaming mga dapat na sinusunod na mga policies. Well, lahat naman may ganun Talagang dapat sundin mo. Pero pag sinabi natin dito na democratic institution, it's still up to you to make your own decisions. Kami naman nagpapaliwanag, tinuturuan namin yung aming constituency, yung mga mananampalataya. At the end of the day, you make your choice. You make your own decision. And we are not going to judge you. Kumbaga, hayaan na natin yung nasa taas ang umusga sa kanila. But of course, mas gugustuhin namin kung you heed our call, you follow the teachings of the church, mas maganda sana yan. Yun ang ideal setup. But then, ang dami mga Katolik na napakaraming mga asawa, dami mga Katoliko nagnanakaw, may mga Katolikong pumapatay. This is just to recognize the presence of sin, the reality of sin. However, ando din pa rin naman yung pagpapatawad ng Diyos. So we are not closing our doors and judging them for whatever decisions that they're going to make. Andiyan dyan ang Diyos papatawad, muunawa. So hopefully, maliwanagan tayo na lang para yung decision natin, informed decision, ika nga. At hindi lamang na parang na-convince lang tayo ng mga sabi-sabi, ng mga false arguments. So hopefully, it's going to be an informed decision later on. Amen. Wow, maraming salamat Father Jerome sa mga binahagi mo at actually ako mismo na-enlighten at marami akong natutunan sa iyo, especially sa divorce bill na to at kasi makikita mo sa social media, grabe ang mga debate ng iba't ibang pananaw na yung opinion ng tao. Pero sabi mo nga, still nakasalalay pa rin sa mga mambabatas ang magiging decision ng bill na yan. Pads, bago kami humingi ng closing prayer, any last words sa ating mga viewers na nanonood niyan? Well, sana sa mga mag-aasawa pa lang, yung discernment at talagang sisiguraduhin ninyo yung damdamin ninyo, yung kahandaan ninyo. Hindi lang kasi ito pagmamahal lang Sa pag-aasawa, ang daming nuances, ang daming considerations. And I hope you arrive at a very mature decision. And that you are ready to take on responsibilities. So hindi lang yung padalos-dalos. Kasi kami nga mismo sa simbahan, may mga nire-refuse na ikasal Kasi nakikita namin based on our interviews, based on our canonical investigation, na hindi talaga kayo pwede ikasal. So ginagawa namin yon. May pre-K na seminar. So hopefully, ang couples din ay dumaan sa ganitong proseso. Huwag lang magpadala sa simbuyo ng damdamin, di ba? Ulitin ko, it's not all about love. We need to have some practical considerations also. Kapag halimbawa, deep within your heart, hindi ka pa handa to live with your, possible spouse, do not plunge into it. Do not plunge into it. So, yun ang isa sana na pwedeng dapat matutunan ng mga papasok pa lang. Ngayon sa mga mag-asawa na, please, don't bring out the worst in your spouse. Bring out the best in your spouse. Sabi nga ni St. Paul, husbands, love your wives. And wives, serve your husbands. Di ba? So, ibig sabihin, symbiotic yung relationship dito. Symbiotic. Sana, wag panggugulpi, wag violence. Hopefully, matuto tayo na talagang pangalagaan. Matuto kayo na pangalagaan ang mga asawa po ninyo. Magmahalan kayo. Ulit-ulitin ko yan. Bring out the best in each other and not the worst in each other. Amen. Wow. Very powerful nun, Padre.
And Pads, baka pwede kami humingi ng closing prayer from you po and a blessing po. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God our Father, thank you for this wonderful exchange about a very hot issue that now confronts our country. May you give us, Lord, the enlightenment of the mind and heart so that it is your will that's always going to prevail. Forgive us also, Lord, for our imperfections, for the many times also that we were not able to heed your call. At the end of it all, Lord, our subservience is to you and not to anybody else. We are going to be accountable to you and not to anybody else. Please be with us always. Amen. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. Amen. So, thank you so much po, Padre, sa pagkakataong ito. I'm praying for you always, Padre. God bless po. Thank you. Okay?